Natin guys yung nagsasalita ngayon sa Department of Agriculture sa bukol ng mga manggagawa at sa bukol ng management at sa lahat po ng bumubuo Regional Tripartite Wages and Productivity Board or dito na po kayo isa-isa grapher. So, bali, mag-proceed na po tayo. Bago po lahat, ako po si Jose Nalito Riveros. Agriculturist po ako ng Department of Agriculture Region 4A. So, and behalf po ng aming Regional Executive Director, bali ako po ay from Department of Agriculture and under po ako ng Agribusiness and Marketing Assistance Division, which is ang isa po sa mga function ay mag-monitor po ng mga prices or yung kalalagayan po ng presyo dito ng mga agricultural commodities dito po sa Calabarzon. So, simulan na po natin na natin patagalin. So, bali po, ang makikita nyo dito ang represent ko po ay yung mga commodities na kadalasan natin nabibili o yung common. Kumbaga, katulad ng bigas, mga karne. Kapag mag-refresh lang po tayo, magkakaroon po ba ang presyo niya sa kasalukuyan. So, bali ang comparison po dito ay from a year ago, which is yung July 2022, from yung current po, which is ito na po katapusan, July 2023. So, para lang makita natin, bali ito po mga presyo ito ay galing po sa mga palengke na minomonitor po namin from Calabarzon, from Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, and Quezon. May mga public market po kami dyan na regularly monitor po namin. So, bali yung prevailing retail price, sa madaling sabi ay umiiral na tining presyo sa mga palengke dito sa Calabarzon. mga palengke, so, regular presyo ng bigas ay 37. Important commercial price. From a year ago, nag-range po ang presyo niya from 37 pesos to 46 pesos. So, compare po ngayong taon na makikita po natin, nagtaas po siya ng 40 pesos to 50 pesos. So, ganun din po sa local commercial rice na madalas natin po binibili. From 38 pesos to 50 pesos, nagtaas po siya ng 42 pesos to 50 pesos. Kung mapapansin natin sa bigas, hindi naman ganon, kumbaga, hindi mo ganon makaramdaman yung pagkas sa 2 piso or piso. Pero syempre, pag bumili na po tayo ng maramihan, talaga makaramdaman na po natin yan. Kailangan mo lang pala bumili araw-araw 1 kilo para hindi mo maramdaman. So dito naman po tayo sa fish. Tatawa naman ako. Kung makikita po natin sa bangos, yun na po. Oh, yun nga eh. Pag bumili ka ng marami, may discount eh. Kung kumpare po ngayon, kaya di ako bumili ng kaunti. Sa tilapia, tumas din po na 16%. From 120, naging 140 pesos po siya. Ganon din po sa Golong local na 220 to 200, naging 240 pesos pa. 220, 240. Laki ng 20. Pero kadalasan po kasi sa ganun kaming hotel ay wala akong stock sa mga palengke. Kasi mo yung dinagdag, sinasabi niya, sa Galunggong, 20 yung dinagdag. May supply naman po nung Galunggong. Sa Bangus, 20 rin. So sa livestock and poultry products na po tayo. So kung naging lang binibili natin eh. Dito po tayo sa baka, from 380 pesos a year ago, naging 400 pesos po siya. Ganun din po sa pinatawag na buto-buto ng baka, from 350 pesos, naging 360 pesos po. And yung pork, or yung kasim, from 350 pesos, ito, may kumpa naman po kayo ng baboy. Pero yun ay hindi maganda. 190 ba yung manok? Negosyante. Kasi sa totoo lang, mag-issue po kayo sa Department of Agriculture yung live weight. Kasi ang baba po talaga, pero mataas po ng presyo niya sa mga palengke kung mapapansin po natin. So, from a year ago, yung kasim po, 350 pesos, naging 300 pesos na lang po ngayon. Which is good para sa ating mga consumer. And yung year po, from 360 pesos, naging 340 pesos na lang po. Oh, yung mga nanay na namamalengke. Pakinggan nyo yung sinasabi ng Sa year ago, naging
190 pesos. Department of Agriculture. So, ito naman po, per peraso yung medium size, wala naman po siya pagbabago. 7. 7 pesos pa lang po per peraso. Totoo ba yun? So dumago na po tayo dito sa lowland vegetables. Ito po sa amin yung natawag na pakbet. Sa itlog ngayon, 7. Walang medium, walang large, walang small. Sitaw, and so on. So, sa palaya po natin, tumaas po siya ng 20 pesos compared po last year. So sa titaw, ganun din. And kung mababasin po ninyo, lahat naman ng commodities ay tumaas. Sa huling part po ng presentation namin, ay malalaman po natin yung ilang mga factors kung bakit po tumataas ang mga presyo po ng ating agricultural commodities. So dumako na po tayo sa kailang vegetables, or sa amin po, ito po yung tinatawag na chop suey. So kung papansin po ninyo, a year ago katulad ng cabbage, from 40 pesos, tumaas po siya ng 120. 40 pesos. So siguro naman po lahat tayo nakakalingke, nakaka-relate 80 pesos ang ano. Tama. So makikita natin, mas 200% po ang inas niya ako compare po. Pero, gano'n din po sa karos. pero yung sinasabi ng Neda kanina, bumaba yung mga vegetables. White potato, halos 100% yung pagdinas niya, pechay bagyo, gano'n din po. Ito din po mga spices. Tulad ng Ayan, white onion, latos. ginger, and chili taboyo. Kaya nararapat na 750 talaga Maliban po dito sa araw ng mga manggagawa. Last year po ay halos tumaas ng 400 pesos po per kilo niyan. Kung compare na po ngayon, 120. So, kung Sili 120. represent po namin ay yung kadalasan po na pinipili na 150 yung sibuyas. mga mamamayan, mga Pilipino sa palengke po. July 24. Itindihan po natin Ngayong taon. yung mga common. And nakaka-relate naman po tayo lahat dito sa mga commodities na ito, di po ba? Yes. So sa fruits naman po, ang kalamansi, wala naman po pagbabago. Yung mga saging, wala din, pero yung lakatan is tumaas ang 33%. And yung papaya, halos tumaas ang 100%. Yung mango naman, Carabao ay bumaba compared to last year. So bukod po dun sa agricultural commodities na nakita ninyo, na naipakita namin, meron din pong other basic commodities na tulad po ng sugar refined, sugar wash, sugar brown, and coconut oil na minomonitor po ang Department of Agriculture. So, halos tumaas din po siya na nasa 20% compared po sa last year ago. And yung coconut oil naman po, compared po last year ay mas mababa naman po siya ngayon. So, dumako na po tayo din sa mga ilang factors. Baka po kasi bakit nagtataka tayo, bakit tumataas yan. And ito po yung mga example lamang, mga pinuha namin example. Sample lang yan guys. Wala po mga represent sa Yung gera sa Ukraine. Sa pagtaas ng presyo ng agricultural commodities. So una-una lang po dyan, Ukraine-Russia war. Yung mga inputs, especially sa feeds. Siyempre, tumataas ang baboy, mahal po ang feeds. Yung high transportation cost na gawa po ng pagtaas ng gasolina. And example pa dyan, due to increase ng price of fuel brought by the Ukraine-Russia war. Yun naman po example lang. Pero hanggang ngayon naman po, naramdam pa rin. Example lang pala yan. Couple of days ago naman ay lumasa naman po ang gasolina. And isa po yung sa mga nakakapagod. So makikita natin dyan sa case, halos pumasok po ng hanggang 7.8% po yung taas po ng inputs or yung feeds po. Kaya hindi pa rin nakababa ang baboy, pero sa mga farm gate po or yung live weight ay mababa. And yung mga racer ay lagay ko na rin ako na kasi mababa tapos ang kasama ng presyo sa mali. Tumataas pala lahat. Karapat dapat na itaas ang pasahod. Super typhoon Carmen po na tumama po sa Calamar Zone. Dalawang effect daw ay yun, mga typhoon. Super typhoon Carmen noong October 28, 2022. Kaya kung mapapansin po ninyo kanina, ang taas ng chop suey. Kasi kung halos ito mga bagay nito, dumaan po ng Northern Luzon, hindi naman po sa Calamar Zone. Kita natin sa car, Cagayan Valley, sa Luzon, even po sa Calamar. And typhoon ninyo guys, na dito lang po sa Northern. And other po is effects of
other weather changes that disturbances ang tulad po ng El Nino. Yung pagtaas ng mga isda or yung fish commodities ay connected pa rin po doon sa fishing season for Galpo. November to January. Bali po yung mga data yun ay kinuha namin dahil lang nasabi ko kanina doon sa limang public market dito sa Calabarzon. So sa Cavite po, ang minomonitor namin pala is yung sa public market. Kumbaga ito regularly minomonitor twice a week. Yung Laguna is the City Public Market, ang Batangas po, yung City Public Twice a week? Market, ang Rizal City Public Market. Kulang dapat yung Quezon po is yung ano na yan. So, bali, yun lang ang presentation namin sa Ayun ang presentation ng ano, So, muli po sa alam po, na Department of Agriculture. Regional Executive Director, ang namin po eme, na si Ms. Nita Sanbosa, ng Agribusiness Marketing Assistance Division, ay maraming salamat po.